Canada versus Latvia at saka Australia versus Japan. So, yung Australia muna tayo tsaka Japan. Alam naman natin na isa yung Japan sa top teams. Nasa top 10. Kalaban yung host country. Pero ang Japan, kahit na sabihin mong napakalakas ng Australia, itong Japan, meron silang improvement. Kumbaga may kumpiyansa na sila. May kumpiyansa na sila na anytime pwede na silang manalo kasi nakapanalo sila ng isa. Pero hindi nangyari dahil ang kalaban nila ay Australia. Kung titingnan natin yung Australia at Japan, pace Australia, rebounding Australia, shooting Australia, extra pass Australia, yung plays lahat Australia. Pero kita mo yung yung Japan, parang meron silang guarantee na yung pick and yung ball screen offense nila is very lethal. Okay? Yung mga gwardiya nila at yung kanilang big man, lethal yung ball screen offense nila. Yung guards nila attacking the basket, mga tirador sa 3 points. Ibig sabihin yung kasama ni Watanabe na shooter, may kasama pa siyang isang shooter. Okay? May kasama pa siyang isang shooter. So, hindi lang si Watanabe yung titignan mo. Hindi lang si Watanabe yung titignan mo. Kaso ang problema lang sa Australia, kaya nanalo, maganda yung sistema. Di ba? Kagaya nung 2014, di ba? Kagaya nung 2014, si Jeff Chan, si Fonacier, magkasama. Si Alapag, Tenorio, Castro. Magkakasama yun. Minsan kombinasyon yun. Minsan combination yun. Combination yung guards. Combination yun. Minsan si Jason, LA, o si LA, di si Jimmy. Diba? Meron silang potent guard, potent perimeter defense, hindi perimeter defense, perimeter offense. Na pwedeng pagsamantalahan yung aggressive defense ng yung masyadong aggressive ang Australia defensively. So, minsan nagkakaroon siya ng breakdown. Yung isang hapon nga, pinadaan sa kilikili ng Australiano yung tira niya. Acrobatic shot niya eh. Diba? Yung Canada, kahit marami silang NBA player, yun. Lahat ng nasa Canada, halos kalahati ng lineup ng NBA player. Pero hindi sila nagbubuhaya. Ang ginagawa nung Latvia, tinitignan nila yung kasi lahat yun threat. So, kung lahat threat, hindi gumagalaw yung depensa mo. At saka, kung lahat threat, walang double team, walang triple team, honest yung depensa mo kapag lahat threat. Kasi pag iisa lang yung threat mo, dun lang sila nakatingin kahit walang bola yun. Kasi alam nila, doon din papupunta yung play eh. Doon din mapupunta yung play. So, hindi dahilan yun. Ang problema kasi is, pag binigay sa inyo yung bola, dapat either tumira kayo o humalap kayo ng angulo para maging open. Humalap kayo ng angulo na open yung kakampi nyo. So, lahat kayo nakakahawak ng bola, lahat kayo titira. Kasi kita nyo, yung 3-point shooting, kailangan nyo na yan. Hindi lang 3-point shooting, kahit yung mid-range. Kahit yung mid-range jump shot. No? Hindi nyo kailangan sumalubong sa shot blocker. Mid-range lang minsan. Diba? Si Julius Alexander, ginawa yan. Hindi naman siya all the way tumutuloy sa basket. Minsan mid-range lang. Diba? Pag pumasok yan, kasi ang close out niyan long. So, ang counter mo is the drive ka. Hindi naman siya all the way tumutuloy.
mid-range yun. At dahil maganda yung laro niya, maganda yung mid-range game niya, hindi na siya pwedeng iwanan ng depensa. Walang double team. So, yung ibang player, kagaya nila RJ Barrett, nakakakilos kasi walang double team. Single coverage yun. Kasi lahat threat. So, paano mong gagawin threat yung kakampi mo? Ball movement. Kasi pag inikot mo bola, lahat yun threat. At saka yung rebound. Kahit guardia. Tingnan nyo, yung mga games na napanood ko, yung sa Japan, Australia, Latvia, at saka Canada. Kahit guardia, rumi-rebound. Kasi kaya nung sa Italy, di ba, long shot. Long shot. So, long shot, long rebound. Pagtira ng Italy, ang nakakakuha ng offensive rebound, minsan guardia ng Italy. O tinatapik dun sa para makuha ng kakampi. So, yun lang yun. Yung rebound is hindi lang dapat iasa sa bigs. Kailangan yung guardia din rumi-rebound kasi trend na yung shooting eh. Tandaan natin, trend na yung shooting. Yung 3-point shooting, yung mid-range shooting. Ano yan? Trend na yan. So, pag jump shot yan, ang talbog ng bola yan, mahaba. Ang bounce niyan, mahaba. So, ang rebound, pag nagmintis yan, sa guardia mapupunta. So, yun yung evident na nakita natin sa Canada, Japan, Lithuania, Canada, Japan, Latvia pala yun, Latvia, tsaka Australia, Japan, Latvia, tsaka Canada. So, yun lang po.